Hanggang ngayon ho, tahimik pa din sa impeachment mga kababayan. Biruin mo ha. O ito, ipapakita ko sa inyo. Hindi pa ito. Biruin nyo, ito ipapakita ko sa inyo mga bossing. Naglalakihan na pong mga eskwelahan. Naglalakihan na pong mga negosyante ang sumisigaw at nagsasabi na dapat ang impeachment ay matuloy. Mukhang hindi pa din po pinapansin ang taong bayan ng Senado, mga bossing. Biruin mo, di ba, naibalita na ho yan? Sabi ni Mark Owen Marcos, kailan kaya matauhan yung mga DDS na yan? Sarili lang nilang bayan, sinisira nila. Totoo, nako, malabo ho yata yung matauhan sila. Malabo ho yun. Narinig nyo na to, mga kababayan. Nung kasagsagan po, kainitan ng impeachment. No? San Beda, diyan nag-aral si Sara Duterte. Biruin mo, yung mismong pinag-aralan niya, ang sinisigaw, dapat matuloy ang impeachment. Yung iba ho, mga kababayan, yung mga malalaking universidad, lalong-lalo na po, naging vice-presidente o presidente, yung kanilang mag-aaral, nakapaskil ho yan, buong pagmamalaki. Biruin mo, ito, mismong mag-aaral nila. Gusto po nalitisin doon sa impeachment. Di ba, Angeles Taro, ang aga mo ding magising, San Beda, Universidad ng Pilipinas ho, mga kababayan. Di ba? Si Chis Escudero, dyan nag-aral. Hindi sila pabor doon sa ginagawa ni Chis Escudero. Yung mga dean, yung mga professor, yung mga law school, at iba pa po, mga Ateneo de Manila, De La Salle University. Di ho ba, malalaking eskwelahan ho, mga kababayan, yung umaalma na dito sa impeachment ni Inday Sara Duterte, tahimik pa din ho ang Senado at hindi ho nila pinansin yan, mga bossing. Bakit to? Kasi pag pinansin nga naman, lalaki. Madidiin silang lahat, no? Yung 18 senador ho, madidiin ho yun sa iisang word na salita po na, yung fourth with. Pag may nangulit sa kanila, ipaliwanag nila yan. At sinagot nila ng rektahan na, ang ibig sabihin niyan, agad-agad, lubog ho sila sa kumunoy. Di ba? Kaya ayaw na ayaw nilang sasagot dyan. Kumbaga, itong mga ito, mga bossing, napakasimple lang po ng ipinapakita sa atin. Kayong mamamayang Pilipino, magsilbi kayong mamamayang Pilipino lang. Kaming mga nandito sa poder ng Senado, kami ang masusunod, hindi kayo, mamamayang Pilipino. Bakit to? Tingnan nyo naman ho, mga kababayan. Mga malalaking law school, mga malalaking universidad, simbahan, at tayo pong mamamayang Pilipino. Iisa lang po ang sinisigaw. Isa katuparan nyo yung sinasabing nakasaad po doon sa konstitusyon ng Pilipinas na forthwith, shall forthwith. Kapag ka nag-umpisa na ang 1/3, pag meron ng 1/3 na pirma dyan, ang dapat ninyong gawin ay ituloy-tuloy na yung impeachment na yan. Shall forthwith into trial. Pero wala silang ginagawa, kundi po iudlot ng iudlot, mga bossing. Sino naman pong di mapipikon sa ginagawa nitong mga ito ho? Ito para patunayan ko po sa inyo. Ayan. School organization pushing Senate to proceed with Vice President Sara impeachment. Narinig niyo po ba na sinagot ng Senado? Yan pong yan pong mga law school, yan pong mga Universidad ng Pilipinas, San Beda, Ateneo, ano pa yung isa? De La Salle University, Adamson University, mga law school po. At ito pa po malupit, mga bossing. Another business group calls for Sara Duterte impeachment. Di ba, mga kababayan? Sino po ba yung mga yan? Ito po, no? MBC calls for convening of impeachment court. One of the country's most influential business group, called
on the Senate to proceed with the impeachment trial in the Vice President Sara Duterte. Makati Business Club ho. Biruin nyo, pero ano po ang nakikita nating galawan po nila? Sa Senado, walang galaw. Bagkos, halatang halata po na inaatrasado nila at halatang halata po na talaga nilang iniipit. Ako ho mga bossing, pansin na pansin ko at ramdam na ramdam ko ho mga kababayan na simula nung narinig nila na merong impeachment na gagawin ang Kongreso, tingin ko po mga plano na din tong etong Senado ho mga boss no? Base po sa pag-aanalisa ko sa pagkilos nila mga kababayan, nakaplano na din itong mga ito. Bakit? Bakit to mga bossing? Nakita nyo pagpasa ng February 5 na impeachment, sagot agad sila Chis Escudero. Hindi sa June sa June 2 na yan, pagbalik ng Senado. Nakaplat na ho sa kanila yan. Pinagplanuhan na ho nila yan mga bossing. Pagsapit po ng June 2 mga kababayan, ayun, iba na naman ang sinasabi. Pag-aaralan muna ang impeachment. Pagsapit ng 11, ayun, iba na naman ho ang nirarason sa atin. Ibabalik daw, tatanungin daw kung nasa konstitusyon daw po yung ginawa ng Kongreso na pagpapa-impeach kay Inday Sara Duterte. Lahat po ng pag-aantala para hindi matuloy itong impeachment ay napapansin natin na ganun ang ginagawa ho nila. Di po ba? Pinapatagal talaga, sabi ni Nery Sison. Pinapatagal ho talaga mga bossy. Bakit kaya? Kasi baka kapag pinatagal, mawawala ng gana yung taong bayan. Ay, wala na yan. No? Linuto na ng Senado. Hayaan mo na. Wala tayong magagawa. Tao lang tayo Mamamayang Pilipino lang tayo Mga senador yan Yun yata ang gusto ng mga senador, no? Nasambahin sila ang masusunod dahil sila ang nasa poder. Di ba mga kababayan? Yan po. Dahil kapag natuloy itong impeachment na ito, nako po mga bossing, at lumabas yung mga ebidensya, mga boss, alaws na itong mga ito. Mahihirapan na pong makadepensa yan. Kung tayo nga lang mga simpleng tao, naiintindihan po natin kung ano po yung mga nangyari at investigasyon at yung mga inilabas po doon sa Kongreso. Simple lang mga kababayan, di ba? Ina-analyze ko paano kaya ito ididepensa. Yun na lang pong pagbabanta sa buhay ng Pangulo Napapatanong na tayo, paano kaya ito idedepensa? Di ba? Mga bossing, ako tingin ko mahirap idepensa. Paano mo sasabihin sa taong bayan, hindi naman ako nagbanta sa buhay ng Pangulo. Paano mo sasabihin yun kung tayo on the spot, kitang-kita natin. Doon sa video na inilabas nila, kitang-kita natin na nagbabanta ang Vice Presidente. Di ba, mga kababayan? Di ba? Paano nila idedepensa yun? Paano nila idedepensa yung mga napakarami pong resibo na mismong sila po ang nagpasa sa Commission on Audit po? Sa COA, paano nila idedepensa? Hindi galing sa amin yan. Wala yan, gawa-gawa lang yan. Samantalang sila po yung nagpasa noon, mga bossing. Mahirap. Kaya nga, it's either gawin na lang natin, iudlot-udlot natin hanggang sa mawalan ng gana ang mamamayang Pilipino at hindi na sila interesado dito sa impeachment dahil nakita nila ang puwersa ng Senado, baka mawalan na ng gana yan. At least hindi na matuloy. Siguro mga kababayan, hindi naman nila tayo masisisi kung isipin natin na baka natatakot itong mga senador na ito, no?
na kapagka si Sara Duterte ay naipit po, lalo na dun sa confidential funds, eh baka maituro din isa sa kanila. O kayo may mga confidential funds kayo, saan niyo ginastos? Alam ko ikaw dun mo ginastos yun sa'yo. Alam mo ikaw wala ka namang ginastos dun sa confidential funds. Ibinulsa mo lang. Baka doon ho natatakot. Ano? Baka pati sila, eh mainguso, mga bossing. 'Di ba? At alam niyo ho, mga kababayan,